kinilig po talaga ako. As in, iba po yung mga tingin. Ayun nga, kinilig po talaga sila. Knowing na first time ko po silang makatrabaho. Ako naman, kasi nakatrabaho na sila sa previous project kasi syempre hindi kami nagkakalayo talaga ng itsura ni Pao. Kaya lagi ako kasama ni Pao sa mga project niya. So, nung nakita ko sila magsama before, until now, mas nakakilig sila. No joke. Parang, ayaw kong salita. Super love na love ko itong dalawang to. And nung pag nasa set ako, parang nagiging fan din nila ako. Kaya parang wala na akong masabi. Itataya ko ang buhay ko sa Please take note. Itataya ako. Karina mo. Bata ka pa sa yung buhay ko. Alam nyo, ang tamang taong sumugot dito si Ate Wilma talaga eh. Siya yung dapat eh. Kasi sa set, nakikita ko, nakabantay siya parang may radar. Pag nakakalimot silang dalawa, si Pao si Kim na nandun kami, gumagay ang may radar ni Ate Wilma, binabantay. Oh, sweet na naman kayo, ganyan na naman. So, kami naman yung mga minion ni Ate Wilma taga-Hongkong. Gano'n sila kasi, may mga pagkakataon, syempre nilinya kami. Minsan kami lahat, makakalimot kami, nakatingin lang kami sa nari ang cute ng dalawang ito pag magkasama, tsaka magkasama. Ganun sila talaga, nakakalimot kami pag panoorin nyo, grabe. Ayun, but of course, one thing that I'm really excited about is sa movie na ito. And it's actually directed by Direct Chad Vidanes. And kung alam nyo, I feel like he's very known for yung K-drama, aesthetic, cinematic. So, may mga parts na nakita niyo na sa movie? Or what's it like working with Direct Chad? Second project na namin to with Direct Chad, and never fails naman na si Direct Chad is very collaborative, tapos alam mo yung visually appealing to the eyes talaga yung niya, mga shots, tapos inaalagaan niya din kami kung paano namin gagawin yung mga eksena. Very sobrang maalaga and guided talaga kami. Kasi meron talaga siyang vision para sa pelikula, tsaka nakaka-amaze, nakakatawa. Si Direction is very collaborative. Hindi rin naman nagkakalayo yung edad namin. Pareho rin kami ng mga hilig sa buhay. Pareho rin kami mahilig manood ng mga pelikula at mga pero happy ako na si Direct Chad yung gumawa nito dahil ang first movie. Okay, so first movie niya. First movie niya rin pala. So, dami na kami dito sa mga. I'm sure hindi kayo disappoint na nakita niyo yung mga effort na binigay ng aming director at ng mga tao na nasa likod ng kanto. Alright, thank you. So we actually have two more questions from the media. So we could please stand up. Ayan. Hello po. Congrats talking about. Pahabol na questions na lang. Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa na trait na ayaw yung mag-disappear? Okay ng tanong ko. Siya, ayaw siya mag-earn. Yung pagiging niya, listener, hindi siya nabibigay sa kadalidalan ko. Yun lang. Kasi pag nabigay na siya, baka hindi na ako makapagkwento, tsaka hindi na talaga ako magsalita. Baka magkasakit ako. Kaya kinig lang. Ako siguro yung pagkakwento niya. Hindi siya nauubusan ng kwento pero magtitinig na kami hindi ko nagkakasin ko yan. In a good way. Hindi, pero joke na. Siguro yung isang trait na... Pinag-joke siya guys! Yung isang trait na gusto ko kay Kim na sana hindi mawala. Yung pagka-maalaga niya. One more question. Okay. Last question na lang. May minsan ba dumarating din sa point na parang ayaw ko na mag-disappear ng tao to? May mga ganun. Sino repair? Minsan kasi gusto ko mag-disappear na. Sa akin yung dalawa.
Sa aming dalawa, huwag naman siya mag-disappear. Parang, pakilala lang natin. Huwag naman mag-disappear. Yun, diba? Gusto ko mag-disappear? Ano naman kayo? Ayan, so, press Arnold. Sige na, sige. Second emotion. Dito. Now, we have some more questions from fans. And from media pala. Sorry. Hello, Kim Paolo. Congratulations sa Hello. Pero Kim Paolo, ano yung mga bagong na-discover while doing this film? This film? Na-discover niyo sa isa't isa, yes. Siguro isa na discover ko dito sa kay Kim, dito sa habang ginagawa namin ng pelikula na ay marunong pala siya magalit. Marunong siya magalit. Marunong rin pala siya magreklamo. Baka nahawa siya sa akin. Sana hindi naman na-influensya yun. Uy, grabe naman sa galing. Ito super, hindi naman. Uy, Paolo, ano yung parang padaan yung eksena yung parang siya nagkali? Huwag na. Kasi, alam mo yan? Then minor things sa set. Sa set na. Hindi siya, parang work related. Perfectionist, baka perfectionist. So, like, still have things in order, di ba? Actually, nagalit si Kim kasi pala yung piece namin. Wala sila kasi minsan eh, wala pa ng lapla. May tawa kasi sila. Okay na, okay. Ayaw pa. Ako, na-discover with Kim and Pao, sobrang professional talaga. Like, ako I can say, Pao is very, one of the leaders when it comes to the set. I mean, we respect yung mga directors natin, direct chat and direct TV. Pero kapag nandiyan kasi si Pao, ako since nakatrabaho ko siya before, alam ko kung kailangan ko na mag-servisyo kasi we need to do what we need to do. And he's the type of person talaga na would lead you to do better when it comes to every scene. Ganun siya. So, mahahawa ka talaga. I mean, all props to Pao. Agree. Si Kim naman, when it comes to working, yun yung balance na dalawa, kaya feeling ko mas naging enjoyable yung set na. Enjoyable? Tama yung word ko. Enjoyable! Kasi perfect balance nila eh. Si Kim naman yung magbubuhay sa amin lahat. Like, so talaga yung pagdating niya pa sa hindi ba ito? Ano siya? She's parang light naman sa amin. So kapag pinagsama mo silang dalawa, perfect combination. Ayun, ako talagang din. Kasi pag dumarating si Kim gumagano, oh, ano na? So, very, masaya. And, parang gusto ko lang i-take yung pagkakataon na mag-thank you. Kasi, first time ko rin na magkaroon ng katrabaho na yung co-actor mo is very, tuturuan ka. I mean, hindi naman na parang mali yung ginagawa ko, but to improve. Kaya super thank you po. And that's all. Thank you. Sa akin naman, agree ako sa namin ni Benj na si Pao talaga, leader siya. In some way, pag-alam pa pala yung eksena, siya yung muna sa collaboration talaga yun. Pagdating sa mga pwede, hindi ko pwede to. Siya yung leader namin dun. And as actors, na-appreciate namin yung ganyan klase ng mga input. Si Kimi talaga, as is yan. With the energy, I love it. Lalo kahit mga 3 a.m., 2 a.m. kasi yung mga gabi eksena. Grabe, as in, parang hindi namin namamala yung oras. Kasi ang sarap talaga nung cast na to, ng katrabaho. Ako naman, agree ako sa lahat ng sinabi nila. Pero dagdag ko lang, si Kuya Pao kasi napaka parang detail-oriented niya na
Okay ba yun? Parang hindi ka natuwa. Hindi, ganyan lang siya, chill lang siya. Pero masarap rin siyang kasama, katrabaho. Alam namin tahimik siya, pero talagang mabait. And he really wants the best lang for this movie. And si Ate Kim naman, sobrang nabibilib ako sa kanya kasi ang bilis niya mag-switch. Like, tawa-tawa talaga siya, tapos seryoso na Tapos mamaya iiyak na pala yung Oo, scene. grabe, di ba? Ayan. Parang, oo, so doon ako nakapabilib na, wow, ang galing ni ate. Tapos, she's really the light of the cast na parang, super love ko lang talaga si Ate Kim. Hindi, kasi sobrang bait po talaga nilang dalawa. Yan ang nagustuhan ko kay Kim sa pagiging actress na very, hindi ko lang kung saan pupunta yung flexible. Ang galing niya mag-adjust. Yun ang nga sinasabi ko, wag yun. Ang galing niya mag-adjust sa mga eksena kung kailangan maliit o malaki yung galaw, maging loud. Kaya-kaya niyang gawin agad yun ng isang mabilisan. Si Paolo naman, ngayon ko lang siya uli nakatrabaho. Ang napansin ko sa kanya, sa tingin ko sa future, pwede siya maging director. Bagay na bagay siya maging director. Assistant director na lang din ako. Pwede. Pili ako ha. Pili ako. Ako yung nagustuhan ko sa'yo. Ano yun? Ayan, okay. So, we have actually two more questions from the fans here.